This is Jose Marie Champ on RPN Channel 9. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. Becoming the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, General Santos. Magandang umaga, Pilipinas. Dito na ang Newswatch Morning Edition. Ika-25 ng Marso, 2013, ng Lunes, mga kasubscribe. Santo po ngayon, na kung saan dagsa po ang ating mga kababayan sa mga bus terminal. Para sa ulo ng ating mga balita, mga Katoliko, dagsa sa simbahan sa linggo ng Palaspas. Pacman, pinangunahan ang political rally ng una dito sa lungsod ng General Santos. General Santos laking isa sa Earth Ore. Para sa ating balitang national, walang ransom sa pinalayang Australiano. Ito ang pahayag ng Malacanang. Pinoy nanguna sa proclamation rally sa Maynila. Para sa balitang sports, Chris Aquino, kailangan ipagpatuloy ang mga programa niya sa Kapamilya Network. Para sa balitang artista coin, John Pratt, di mapapatawad si Jason. Sa ating balitang sports, ika-4 na dikit sa Ginebra. Dagsa ang mga Katoliko kahapon sa linggo ng Palaspas sa iba't ibang simbahan dito sa lungsod ng General Santos. Ilan sa mga kababayan nating mga Katoliko ay naging panata na ang pagdalo sa simbahan na kung saan gamit ang mga palaspas bilang at bibindisyonan ng pari ayon sa mga panalig nito na ito ay isang malaking bindisyon sa kailang pagmuni-muni ngayong Semana Santa. At paalala na rin sa kanila sa mga sakripisyo ni Jesucristo. Ang linggo ng Palaspas, ito ay ang panahon na kung saan pumasok si Jesucristo sa Jerusalem. Na kung saan siya naman ay sinalubong ng mga tao sa kanyang pagpasok sabay sakay sa isang donkey. Pinangunahan ni People's Champ Representative Manny Pacquiao ang political rally ng una dito sa lungsod ng General Santos. Maraming nabigla sa biglaang pagsulpot ni Brother Eddie Villanueva
sa political rally nila sa Auburn Plaza dito sa lungsod. Ayon kay Brother Eddie Villanueva, hindi ito isang bagay na kung saan siya ay sasapi sa partido ng una. Mananatili pa rin daw si Brother Eddie independente di pagtakbo sa Senado. Tinatayang 5,000 mga kababayan natin ang bumagsak sa political rally ng una mula sa iba't ibang lungsod, mula sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng General Santos, South Cotabato, at Sarangani Province. Sinusuportahan din ni Brother Eddie ang mga pambato ni Manny Pacquiao sa pagkasenado. Sa panayam kay Pacman, sinusuportahan din niya ang kandidatura ni Bam Aquino. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Earth Hour dito sa lungsod ng General Santos. Sa isinagawang Earth Hour celebration ng RPN Brother DX kasama ang Kabataan Media Production, Robinson Place, Philippine Information Agency at lungsod ng General Santos, ginanap ang Earth Hour celebration sa Robinson Place dito sa lungsod ng General Santos. Dinaluhan ito ng daan-daang mga kababayan natin mula sa Bikers and Skaters Organization dito sa lungsod ng General Santos, mga academic at ilang tang mga grupo. Bumisita rin saglit si Mayor Darlene Antonino Custodio sa naturang aktibidades. Naging panauhing pangdagan naman si Kagawad Elizabeth Bagmunot sa naturang aktibidades. Hinikayat ni Bagmunot na mga kababayan na alagaan natin ang ating kalikasan at maging matipid sa ating kuryente na kung saan dumadadas ang ating lungsod na problema sa kuryente. Naging masaya naman ang ating mga kababayan sa pagdalo ng naturang aktibidades na kung saan namulat ang ating mga kababayan sa pagkahalagahan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang Earth Hour ay taon-taon na ginagawa dito sa lungsod ng General Santos, pinangungunahan ng Kabataan Media Production at ng RPN Brother DX. Ang Earth Hour din ay isang pandiigigang selebrasyon na nagmula pa sa bansang Australia, na kasalukuyan ay hinahawakan ng Pilipinas ang pinakamaraming lungsod at munisipalidad na nakipag o sumama sa selebrasyon. Para sa ating balitang nasyonal, itinanggi ng Malacanang Armed Forces of the Philippines maging ang Australian government na nagkabayaran ng ransom kaya pinalaya ang hinihinalang Abu Sayyaf Group ang dukot na si Warren Rodwell na halos 15 nilang bihag. Ito ang makaraang napaulat si Fairfax Media mula mismo sa Australia na nagbayad sila ng 97,750 na ransom sa AFG kapalit ng paglaya ni Rodwell sa Pagadian City, Kamakalawa ng madaling araw. Si Rodwell ay pinalaya matapos umano may tagumpay na pakikipagnegosasyon ni Basilan Vice Governor Al-Rashid Salakul sa mga bandido. Mismo si Salakul ang nasabing 4 milyon na ibinigay sa Abu Sayyaf. Binilang ka umano sa harapan nito bago pinalaya ang bihag na Australiano. Pero 7 milyon umano ang pera at maging ang vice-gobernador ay nagtaka kung bakit naging 4 milyon na lamang ang nagkabayaran
Nabatid sa isang military officer na si Salakul ay suking negosyador ng mga kidnap victim at abustaya. Sinabi naman ni FG Ricardo Rinier Cruz, commander ng 1st Infantry Division, na hindi niya alam ang mode of negotiation. Iginit naman ng Australian Foreign Minister Bob Carr na hindi nagbayad ng ransom ang gobyerno ng Australia. Para sa karagdagan nating balita, mahigpit na nagbabala ang Movie Intelligation Review Clarification Board sa mga bus operator, partikular na mabibiyahe sa probinsya ngayong Semana Santa, laban sa pagpapalabas ng malalaswa at mararahas na panaurin sa kailang mga telebisyon. Ito ay sa harap ng pagdagsa ng reklamo na kailang natanggap laban sa mga bus na nagpapaglabas umano ng mga sex video at violence movie. Iginit ng MTRCB ang pinapayagan lamang nilang ipapalabas sa mga bus ay ang mga panauhin na may G or General Patrick Rating. Ayon sa MTRCB, posibleng matanggalan ng prangkisa ang mga lalabag sa kanilang kautusan. Bibisitahin naman ni MTRCB Head Eugenio Villarreal ang kanyang mga grupo, ang mga bus terminal sa Quezon City para matiyak na susunod ang mga ito sa pinaiiral na aluntuntunin ng ahensya. Ayon kay Villarreal, noong pang 2011, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng MTRCB at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na paawang rated G movies lamang ang maaaring ipapanood sa mga pasahero. Kasabay ng inspeksyon, maglalagay rin aniya sila ng mga public advisory at tarpaulin sa mga bus terminal para magpalalahanan ang publiko na hingin sa mga panuuring na maaaring ipalabas sa mga bus. Naniniwala ang ilang opisyal ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na dapat ng tuluyang alisin ng pamahalaan ang Palliative Development Assistance Fund o PDEF o first power ng mga mambabatas sa bansa. Ayon kay Manila Absolute Bishop Roderick Fabio, Chairman ng National Secretariat for Social Action, Justice and Peace ng CBCP, ang first power ay kadalasang ugat ng katiwalian. Paliwanag pa ni Fabio, kaya patuloy ang dumaramin ang mga party group at mga politikong nais tumakbo ay nalukyok sa pwesto sa pamahalaan ay dahil sa multi-million piso na pondo at press barrel na maaaring makuha ng mga ito. Dagdag pa ng obispo, hindi naman prioridad na mga mambabatas ang magsagawa ng mga proyektong dahil gawain ito ng mga mayor at gobernador, habang dapat ay nakatuon na lamang ang pansin na may ito sa pagbuo ng batas na makatutulong sa publiko. Sinabi pa ni Fabio na kapag naalis na ang press barrel, ay magsasawatan na ang katiwalian sa bansa at nagagamit na talaga ang pondo ng gobyerno para sa proyekto na higit na makakatulong sa mga mamamayan. Nabatid na makakatipid ang gobyerno ng 60 billion kada taon kapag inalis ang press barrel ng bawat senador na nagkakahalaga ng 200 million at 770 million naman para sa bawat kongresista na unang pinahintulutan ng Commission on Election o COMELEC ang mga mababatas na maglabas ng pondo at gamitin ang kailang press barrel para sa mga proyekto sa election period.
Pinangunahan ni Pangulong Pinoy ang isinasagaang proclamation rally sa Manila ng tiket nito hudyat sa pagsisimula ng kailang kampanya sa Abril 14 sa Bonifacio Shrine. Sa Movie Awarded Actor, Producer, and Director Cesar Montano ang gumanap na link sa pinakahuling value edit ng alkalde ang magsisaling Master of Ceremony sa okasyon na magsisimula sa alas 4 ng hapon. Ayon sa Chief of Staff Media Bureau Director ni Lin na si Rex Guzman, inaasahang dadalo ang mga senatorial candidate ng Liberal Party, Vice Mayor candidate at Councilor Lugudoso, at mga kandidato sa pagkakonsihal at congressman ng 6 na distrito ng Maynila. Nabatid naman, bagamat magsimula ng kampanya sa lokal sa Marso 30, ipinasiya ng alkalde na igala ang pagunta sa mahal na araw hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Naniniwala sa Team Pinoy Senatorial Candidate Coco Pimentel III na walang basihan ang inibentang ng oposisyon na ang kasalukuyang kakulangan sa supply ng kuryente sa Mindanao ay paraan para magsabotay ang gaganaping halalan sa Mayo sa rehiyon. Ikinalungkot ni Pimentel ang irresponsibleng pahayag ng oposisyon na naghahanda ang ilang grupo ng panig ng administrasyon na gamitin ang kakulangan sa kuryente para isabotahe ang eleksyon sa isinasagawang pamamagitan ng di-kuryenteng makina. Naunang ipinahayag ng oposisyon na kakulangan sa kuryente ang magdudulot ng malawakang dagaan dahil umano sa kabilang makukuha ang mga resulta mula sa PCOS machine. Sinabi pa ni Pimentel na nagsasagawa na ang pag-uusap ang opisyal na Commission on Election at Department of Energy upang masiguro na may sapat na kuryente na magagamit ang taong bayan hanggang sa araw ng halalan. Para sa huling balitang nasyonal, nagsalita na ang aktres na si Heart Evangelista kaugnay sa mga naging akusasyon ng kanyang mga magulang laban sa nobyong si Senator Chis Escudero. Humarap kahapon sa panayam ng telebisyon si Heart at sinabi nito, parang kasinungalingan ang pahayag ng kanyang mga magulang na lasinggo at bastos ang senador. Nataiyak ang 28 taong gulang na aktres habang pinagsisinungalingan ang umano'y pagiging alcoholic, oportunista at walang respeto ng senador kina Mr. and Mrs. Ocampo. Ayon kay Hart, importanteng maging bastos ang kanyang nobyo lalo sa itong senador. Nakiusap ang aktres sa kanyang mga magulang na hayaan na siyang pagkakataon ito dahil hindi siya bata katulad ng nakalipas niyang mga kasuntahan na kanyang iniwan upang hindi maipit sa sitwasyon. Wala umanong nanalo sa sitwasyon ito. Nanawagan din si Hart sa mga taong nakisawsaw sa isyu na huwag nang dagdagan pa ang mga taong may sariling interes ang mga problemang kinakaharap nila kung saan sinuudyokan pa ang kanyang mga magulang. Sa isang panayam kay Hart, inamin ito na sobrang nahihirapan at nasasaktan niya sa nangyari dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Gayun din ang naligaya naman siya sa piling ni Chis. Ayon kay Hart, umaasa rin darating na panahon na magtatanggap din ng kanyang mga magulang ang pagmamahalan nila ni Senator Chis Escudero. Para sa ating balitang showbiz. Kailangan ipagpatuloy ni Chris Aquino ang kanyang kasalukuyang mga programa sa Kapamilya Network. Kaya inanunsyo nito ang kanyang pag-resign. Ginawa ni Chris ang pag-anunsyo sa pag-resign niya sa trabaho sa panayam sa kanya sa isang primetime newscast sa telebisyon. Ito ay para mag-concentrate siya
sa pag-aalaga sa dalawang niyang anak at upang mailayo sila sa mga kontrobersya. Tatlo ang kasalukuyang programa ni Chris Aquino sa Naturang Network. Ang kanyang pang-umagat at araw-araw na programa, isang talent search at isang teleserye. Upang maliwanagan kung ano ang mangyari sa mga programa ito, pagkatapos ng announcement ni Chris, nagpalabas ng press statement noong March 23 ang Kapamilya Network sa pamamagitan ng kay Bong Osorio ng Corporate Communication. Nakasa dito ang makikipagkita ang mga executive na naturang istasyon kapag nagkabalik na si Chris mula sa nakatasaritong European vacation kasama ang mga anak nilang si Josh at Denby. Na kung saan dumating na nga kahapon ang pamilya si Chris at kanyang dalawang anak sa Paris. Ito ay kinumpirma ni Boy Pabunda. Libreng nakalis ang Magina pagkatapos ibasura ng Makati RTC ang petisyon for her departure order na change up laban kina Chris at Mindy. Ayon sa statement, upon her return, Chris Aquino will fulfill her commitment to support Kailangan Ko Ikaw, which is nearly to end. Sa karagdagan nating balitang showbiz, parang maamong tupa na humihingi ng sorry sa national television si Jason Francisco pagkatapos tapakin si John Pratt sa taping ng Banana Split sa Music Museum. Pero mainit pa ang issue at hindi pa mabigay ni John ang kanyang pagpapatawad. Hindi pa niya matanggap ang pagsusori ni Jason pagkatapos siyang saktan. Desidido na si John na kasuhan si Jason at dumaan sa batas ang lahat. Gusto rin kausapin ni John si Milay kung napikon ba ito ng nagsumbong kay Jason sa mga biroan nila at asaran. Yun kasi ang tinuturong dahilan ni Jason kaya siya nanakit. Pero magkalamat talaga ang relasyon ng Banana Split ng cast kung totoong napikon si Milay dahil isang pamilya ang turingan nila para silang magkapatid at very vocal sila na malalim ang samahan nito. Marami ang nagsasabing malamang na nakabawi ngayon si Richard Gutierrez na hindi naging magandang resulta ng pelikula niyang Seduction at tila hindi pa niya ang kanyang mga tagahanga na mapanood siya na may masiselang eksena. Nakasanayan kasi nila ni Richard sa mga pelikula na may temang romance at family tulad ng huling pelikulang pinagsamahan nila ni Marian Rivera, ang My Best Friend Girlfriend, kung saan tumabo ito sa Moscow sa takilya at after almost 5 years at muli naman magsama ang dalawa, kaya siguradong ikiligin naman ang mga supporters ng dalawa. Para sa huling balitang artista, ang kontrobersyal at maging si Attorney Ferdinand Tompacio ang kinuhang lawyer ni Jen D. Sibila Geisler na nireklamo ni R.R. Herrera, R.R. Enriquez, na istapa sa CIDG. Si Attorney Samuel Divina naman ang abogado ni R.R. Nakausap sa cellphone si Attorney Tompacio at gusto niyang ayusin na lang daw ang dalawa. Dapat daw ay magkaroon ng ceasefire sina R.R. at Jen para lumamig ang issue at saka magharap. Walang munang pagkutsadahan sa social networking site. Ipinarating naman kay R.R. ng maglalayo muna sa pagpupost sa Facebook, Instagram at Twitter at umoking naman siya. Payag naman si R.R. na makipag-ayos basta't bayaran di umano ni Jen ang utang niya. Pero ang hinihingi ni Jen, ang public apology ay hindi gagawin ni R.R. Para sa ating balitang sports, tila hindi ramdam ng Barangay Ginebra San Miguel Kings
ang pagkawala ni reigning MVP Mark Tagiwa matapos ang 96-89 na pananaig sa Barako Energy Cooler sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner Cup sa gabi sa Smart Araneta Coliseum. Nagbida si reinforcement Vernon McLean ng kanyang 33 puntos at 22 rebounds para sa Kings at umangat sa 5 panalo at 5 na talo matapos mailista ang kanilang ika-4 na dikit na tagumpay. Bumakas naman sa conference ang 27 puntos ni L.A. Tenorio para sa Kings na nisulang bumalikat sa opensa ng lokal matapos ang hindi mainaasahang ACL injury ni Tagiwa sa kanilang huling laro nitong BMS. Matikas na rumatsada ang Kings sa ika-4 na yugto sa pamangunguna ni McLean, Tenorio at Mariel Macakio tungo sa paglista ng pinakamalaking 10 puntos na kalamangan. May 2 minuto na lamang sa laro. Si Allen Maliksi naman ang nanguna sa Energy Cola sa natipang 22 puntos na nalasap na kailang ika-6 na sunod-sunod na pagkatalo tungo sa pagbagsak sa kailang 3 panalo, 7 talo. Samantala, sumandal ang San Miguel Mixer sa matikas na opensa ni Jean Mark Tigres sa ika-4 na yugto tungo sa 84 hanggang 83 paggalpas sa Alaska Aces nitong Sabado ng gabi. Para sa ating ulat panahon, ang buong bansa ay makakaranas ng bagyang maulat na kalangitan na may pulong-pulong pagulan at pagkidlat-pagtulog lalo na sa dakong hapon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ang iiral solusyon. Mula naman sa silangan hanggang sa hilagang silangan ang natitirang bahagi ng bansa. Ang baybaying dagat sa buong kapuluan ay maging banayad hanggang sa katamtaman. Ang lungsod ng General Santos ay makakaranas ng 24 hanggang 33 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:36 at lulubog mamayang hapon alas 5:45. Yan ang mga balita mula dito sa lungsod ng General Santos. Ako po si Eric Justiniani mula dito sa RPNWDX General Santos para sa Newswatch Morning Edition. In 1970, Martin started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. Becoming the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.